Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Pilipinas, magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po. Ben Paipon here. Welcoming you now to our program, Your Honor, please. Join us now, alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Para sa ating Your Honor, please. Marami po tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na itong COVID na ito, mga kaibigan. Matindi na ho ang COVID virus dito po sa ating bansa. Sa ngayon, meron tayong 2,103,000
1,331. Dati-rati ho wala pang 1,000,000 ho ito eh. Ngayon po 2,103,331. Ito ang worst part of it, mga kaibigan. Today, naitala po ng Department of Health ang COVID cases. Umaabot po sa 22,414. Ito na po yung pinakamataas ho. Pinakamataas na ito. At ang sabi po ng Okta Research, in the next week, aabot na po sa 25. At hindi po malayo ito sapagkat nandyan na ho 22,414. 25,000 ang sinasabi ng Okta Research. Magpipik daw ho tayo dyan. Naku, Panginoon ko po, anong ibig sabihin nito? Pagka nag-pick ho tayo, pipik pa uli yan. Peekaboo. But whatever there is today, mga kaibigan, kailangan dito pag-iingat ng ating mga mamamayan. There is nothing our people can do against this virus po. It's only the government who has the solution to the problem. Ang solusyon ng ating gobyerno, ito po, September 8, that will be Wednesday, Miyerkules po. Mag-GCQ na tayo. Kabaliktaran talaga ang kaisipan ng IATF. September 8, which is Wednesday, ang sabi ng gobyerno natin, mag-GCQ na tayo sa Metro Manila. Despite the fact na ang COVID virus po ay nagsurge. Despite the fact na dumadami po ang COVID virus, mag-GCQ na po tayo. Kabaliktaran, Ay, hindi. Kasi meron pong sinasabi ang ating pamahalaan. Mag-granular lockdown at mag-i-implement daw po tayo ng alert levels. Level 1 hanggang level 4. Ano kaya ito mga kababayan ko? Ano kaya ito mga level 1 hanggang level 4? Hindi na nga natin na-memorize yung mga level 1 to level 4 ng bagyo. Ito, magle-level 1, level 4 po tayo, mga kababayan. This is more confusing than ever. Worst, ang sinasabi po ng mga economic managers natin, we have to live with the virus now. We cannot afford na masira pa po ang ating ekonomiya. And therefore, sabi po ng IATF, ng ating mga economic managers, we have to live with the virus. Tagalogin natin. Sa pagtulog, katabiho natin ang virus. Okay po ba kayo dyan? Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Hindi ko na alam kung ano ang talagang totoo dito, mga kababayan. Pero ang sinasabi, dalawang bagay po kasi ito Okay? There are two factions in our government now who are making recommendations, strong recommendations. First is the side of the economic managers. Sila po ang malakas. Malakas ang kanilang pool sa mga namamahala sa ating gobyerno. And the second, ito po yung mga medical experts natin. Kung tutuusin po, ang mga medical experts po natin, ang dapat pong masunod po dito sapagkat ang crisis po ay galing po sa virus. Okay?
Ito po ang dahilan kung bakit ang ating ekonomiya ay nadali. Maliwanag ko yun, ha? Mga kababayan ko. The reason why our economy is on a downtrend is because of the virus. What else? Wala naman pong iba eh. It is the virus that caused the decline of our economy. This being the case, mga kababayan, kailangan pa po ba ng balancing act dito para maiangat po natin ang nangyayari sa ating ekonomiya? Do we need to balance health protocols, health responses sa mga responde ng ating pamahalaan sa ating ekonomiya? Kinakailangan po ba? Babalansin pa po ba natin ito? Ano sa tingin ho ninyo, mga kababayan? Kailangan po bang balansin pa po natin ito? O kumampi na lamang po tayo sa mga economic managers whose only concern, my friends, kung ano ang laman ng kanilang pitaka. These are our economic managers. Ito po yung mga businessmen ho natin na nalulugi na raw. So para hindi malugi, let us learn to live with the virus. Katabi po natin sa pagtulog ang virus. Ayan. Gusto po ba ninyong makatabi ang virus sa pagtulog? Mahirap po ito, mga kababayan ko. Mabuti sana ho kung ang laro ho dito o kaya ang sayaw, sayaw ng mga bailarina o kaya yung mga ballet dancers ho natin. Talagang ito yung mga seryosong-seryoso sa balancing acts ho nila. Hindi po sila matutumba kahit tip na lamang po ng kanilang finger sa paa ang nakatutok sa sahig. Di ba? Hindi sila matutumba ho. Pero hindi tayo nagsasayaw ng ballet. Hindi tayo mga bailarina ho, mga kababayan. May virus po. Ito ang dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya. Ano po bang dapat gawin natin? Tutukan muna yung virus. How long will it take? Tingnan natin ang mga kapasidad ng mga ibang bansa ho. Anong nangyari na? Nakaungos na ho ang India. Nakaungos na ho ang Pakistan. Nakaungos na po yung mga Asian countries ho natin. Pilipinas na lamang ho ang hindi pa. Dumadami po ang ating virus cases. At least meron tayong tayo yung nangunguna. Nangunguna ho tayo sa bilang ng mga virus dito sa ating bansa. But let me just remind everybody po, mga kababayan, there should be no half-hearted response to the virus po, mga kaibigan. There should be no balancing acts dito. Kailangan patayin natin ang virus muna bago natin maibalik ang sigla ng ating ekonomiya. There is no sense living with the virus, mga babayan, sapagkat magagapi po tayo ng virus. Hindi po tayo mananalo sa virus po, mga kababayan. There is no way to win against the virus except pamamaraan ng mga health authorities. Nandyan po yung testing, nandyan po yung tracing, nandyan po yung isolation, nandyan po yung quarantine and so on and so forth. Ito po ang dapat gawin kaagad. Pondohan po ito, mga kababayan. Kung magkwa-quarantine na po tayo, magla-lockdown po tayo, kailangan may kakabit na ayuda para sa ating mga kababayan coming from the LGU and the national government. Without this, let us forget about responses sa virus na ito. Kasi wala naman talaga. Kung wala tayong pera. Pero maniniwala po ba kayo, walang pera ang ating pamahalaan, mga kababayan?
11 trillion ang utang ho natin. Hindi ko alam kung magkano ang nasa kaban ng bayan ho natin out of this loans from foreign governments. They were supposed to be for the purchase of vaccines. Pero wala naman ho tayo nakukuha. Nakikita bakuna ho. Hindi nga tayo makapag third dose. Hindi po tayo makaabante ho sa fully vaccinated ho ng mga ang populasyon ng Pilipinas. 10 to 13% pa lamang ang nababakunan out of 110 million Filipinos. Paano natin may papaliwanag sa taong bayan? Nakautang po tayo ng 11 trillion pesos for the purchase of vaccines and yet we have not vaccinated our people. Anong klase ho ito? Oh, meron po ba kayong ipapaliwanag ho dyan? Oh, anong nangyari ho sa pondo ng gobyerno natin na inilagay po dyan sa Department of Health? Alak ng pating ho, mga kababayan. Na-disgrasya ho ang mga pondo ng DOH. Ipinarke ba naman sa PS, DBM? Kasabwatan ho, mga kababayan. Ang PS, DBM, Department of Health at Malacanang. No? Let us put it that way now. Hindi na po lingid sa kaalaman ng taong bayan kung ano ang nangyari sa 42 billion pesos na pondo ng Department of Health ipinarke dyan sa PSDBM para pambili po daw ng mga gamit. O yan ang nangyari ho. Tingnan nga naman ninyo. O? Patay na ho si Mr. Roque pagpapaliwanag kung paano ho yung diferensya ho ng pagbili ng PPE ng panahon ni Noynoy. At yung Mr. Roque, sir, pwede ba mag-focus ka na dito? Mag-focus ka na dito sa kasalukuyang investigasyon tungkol sa mga overpricing of items necessary for the DOH para labanan po ang COVID. Wala na ho tayong magamit. Nandiyan ka po rin kay Noynoy. Patay na ho si Noynoy. At wala hong red flag na ginawa po ng COA para dyan. Ano ka? Oh, at nagpaliwanag na ho yung mga health officials during those times. Oh, ang dami po nilang binili. Oh, nakalakip po dito sa PPEs. Ayon. Oh, ano yung pinapaliwanag mo kanina? Ang ipinapaliwanag mo, matibay naman yung binili ninyo. At may ikukumpara, mas maganda pa yung nabili ho ninyo kaysa yung binili ni Noynoy Aquino. Tapos, wag ka ng mga tuwiran pa ho. Booking na kayo, palusot ka pa. Anak. Ay, nako talaga naman. Oh, tama po ba yun? Booking ka na. Oh, nagpapalusot pa rin. Oh, tingnan mo ninyo mga kaibigan ito, mag-among ito. Oh, nagpapalusot pa rin ho sila. Booking na talaga. Oh, booking na po sila. Duterte says, I won't tolerate corruption. Ulit, Ulit. At sinang-ayunan ni Mr. Roque ho yan, mga kababayan. Oh, ang sabi niya, personal experience ko ito, mga kababayan. Sabi ni Roque, Charlie? Sabi ni Roque, personal experience ko, pagka alam ng Pangulo na mayroong mga kurap sa kanyang gobyerno, tinatanggal ka agad yan. Totoo ba, Mr. Roque? Anong ginawa nyo kay Duque? Tanggal po ba? Safety pa-Eldon. Yung mga na-involved dyan sa pastillas scam, dito sa Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, natanggal po ba sila? Nagkaroon pa nga ng nagkaroon pa ng di pagkakasundo sa sinabi ng Pangulo at ni Mr. Guevara. Sabi ng Pangulo, ay, natanggal na yan, mga wala na sa BI. Ay, sabi ni Mr. Guevara, sir, nandyan pa po sila, suspended lang po sila. Ano? Mangangatwiran pa ho kayo, Mr. Roque, sir? Booking na kayo eh. Magpapalusot ka pa. Ay, Panginoon ko po. Anong nangyari sa mga yan sa family? Anong nangyari ngayon? May natanggal po ba? Sa anong pangalan nito? Sa PhilHealth. May natanggal po ba dyan, Mr. Duque, sir? Mr. Roque, sir?
personal experience daw po niya, pagka may korap daw po sa gobyerno, tinatanggal kaagad ng kanyang amo, si Digong. Personal experience ni Roque yan. Pero hindi niya nakita yung kay Duque, kay Faeldon. Si Faeldon, kilala po ninyo yun. Nahulihan po ng ano yan ng 7 billion pesos worth of shabu sa customs nakapagpalabas. Hindi po nakasuhan yan, natanggal. Pagkatapos inilagay sa Bureau of Corrections. Mr. Roque, personal experience mo ba yan? Ayun ako talaga. And then, you know what? Alam po ninyo mga kababayan, just to cover up for their mistakes and weaknesses, eto ngayon, ginamit po nila si Mr. Belhica. Eto si Mr. Belhica, mabuting tao itong ama nito Pero itong bagong bossing ko natin, mukhang maraming kapalpakan ito Ito mga kababayan ko, nag-create po ang ating pamahalaan ng ng bagong Anti-Corruption Coordinating Council over and above all other task forces. Pero they are still existing. Yung mga task forces, anti-corruption task forces. Ito po yung new Anti-Corruption Coordinating Council. This is already formed. Despite the fact na meron pa tayong ombudsman, meron pa tayong anti-graft bodies, and so on and so forth. Ito po, meron tayong bago uli na pagkakagastusan, mga kababayan ko. Pagkakagastusan ng ating pamahalaan. And new Anti-Corruption Coordinating Council. Hindi ko po alam kung sino po ang ilalagay na mamamahala dito. Baka ang ilalagay ho dito si Mr. Lau. Ay, nako talaga mga kababayan ko. Nakakaloko na ang nangyayari dito sa ating bansa. Too much. The way the government is handling the COVID cases here in the Philippines, nakakabobo ho, nakakaloko. Ay, hindi ko maintindihan. Jomar Maymar, magandang gabi, Sir Ben. I'm watching po. Salamat naman, Jomar. Mercedes On, Ma'am Mercy. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn. Stay safe po and God bless. Mag-ingat po palagi. Okay? Thank you. Mel Rodelio Militante, que tengan un buen día para todos y que Dios nos bendiga a todos. Ayos ka dyan, Eras, Tata Ben, good evening. Ingat po kayo lagi. God bless. Sabi ni Eras. Magandang gabi po. And Pausa, good evening po, Tata Ben and Lynn, our Miss Universe. Your honor, please. Ayan. Ed Pausa. Hindi ko pa ako nakatawag kanina. Masyado akong busy kanina, partner. Pero bukas ng umaga, I will try to do what I have to do. Okay? Reglado. Abangan mo na lang. Tawagan kita. Mel Rodelio Militante. MECQ from September 8 to 30. The entire province of Laguna. Hindi lang naman po probinsya ng Laguna yan. Mel. Pati National Capital Region, under GCQ. Maluwag na GCQ. Granular lockdown na lamang daw po on a pilot basis. So hindi pa po nila sigurado ito, mga kababayan, that it will be effective. Itong hindi ko maintindihan talaga. Why on earth are you going to test pilot in times of crisis? Bakit po tayo magte-test pilot? Ito, nabubuwag na siguro ang ating mga officials. Which brings me to
what Miss Leni Robredo has just said, mga kababayan. Ang dami po natin mga manggagawa, pero walang leader. Speaks so much of what is happening in our government. Leaderless po tayo, ho. Wala. Nakakahiya na ho ito, mga kababayan. Of course, our government will not accept that fact na leaderless ho tayo. Pero this is what is happening. Otherwise, tsak ho, mga kababayan, hindi aabot sa ganito ang ating COVID cases, which is now surging. Sumisirit po, napakataas na po. Can you imagine 22,000 per day? And it can even move up to 25 in the next few days. Mga kababayan. Hindi na po ang karaniwang problema ito. So ang gusto po ng mga economic managers natin, let us live with the virus now. Kaya nag-GGCQ na po tayo eh. Let us live with the virus. Makitulog ko tayo, katabi ho natin sa pagtulog ang mga virus, mga kababayan. Yan ang recommendation ng mga economic managers po natin. Leni Robredo says, mga kababayan, Leni Robredo says, let us enhance testing, tracing, isolation, quarantine, and so on and so forth. Mantakin ho ninyo, pati mga hospitals natin, overwhelmed na po. 79%, 80% overloaded na ho. And these are not hospitals only in Metro Manila. Hospitals all over the country. Overwhelmed na po. Lalong overwhelmed ang ating mga frontliners po. Ito, hindi po binibigyan ng lingap ito ng ating pamahalaan. But wait when the time comes when these frontliners will ask for a time out again, my friends. Sapagkat hirap na po sila. What do you think will happen? Ano sa tingin po ninyo ang mangyayari when our frontliners will call for a time out? Matagal na ho silang naninikluhod ng ayuda para sa kanila. Hindi po ayuda ito na hiningi ng mga health workers. Binigay po ng gobyerno, binadgetan po ito. Pero bakit hindi pa po nakakarating sa kanila? Can you imagine that? And then they call these frontliners, mga nurses po natin, mga bagong bayani ng bansang Pilipinas. So, wow! Very good in name. Pero anong saysay po nito? O ang sikmura po nila ay kumakalat. Hindi na po halos makagalaw. How many of them have died? They have not even received what the government has promised them. Pagka namatay, meron pong ayuda. Pagka nag-serious, pagka na-hospital, may ayuda. What happened? Anong nangyari, That is why ang ginagawa po ng mga health workers po natin ngayon, hindi na po sila tumitigil sa pagpapanaog, pagpapababa kay Mr. Duque, sapagkat sila hindi na po makatwiran ng mga ginagawa ni Mr. Duque po. Talagang hindi na makatwiran ang ginagawa ni Mr. Duque. Wala na sa wisyo, mga kababayan. Nurses have scored Duque over DOH 2020. Isipin ho ninyo, mga kababayan. Ito the 2022 budget is being deliberated by the House of Representatives and the Senate later on. Okay? Nakasalang na ho ang DOH. Alam po ba ninyong wala
Walang budget para sa mga frontliners for 2022. Ito ang nakikita ho ng mga house leaders ho natin who have care and concern of the plight of our frontliners. Wala pong budget ang DOH sapagkat binawasan ho ng House of Representatives po. Malaki po ang ibinawas ng Malacanang sa budget ng Department of Health. Hindi ko alam kung bakit nila binawasan ng masyadong malaki ho ito. Pero ang katakataka ho dito, binagdagan ho ng Malacanang ang budget po ng NTF LCAC, yung to end the local communist conflict in Metro Manila. At kasi po nagbigay na ho ng 1.4 billion pesos ho, 1.4 billion pesos sa Davao City po lamang ho, mga kababayan. Ho, 81 barangays were given 1.6 billion pesos. Budget from LCAC. Lahat ito, barangay po ng Davao. Davao City. Tanong, noong panahon ba ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, wala naman pong, wala naman pong absence ho ng mga Duterte ho dyan eh. After Duterte, anak, Sara Duterte, ho, di ba? Tama? Okay? So, sa matagal ng panahon na nanunungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Davao, ho, mga kababayan, itong si Mayor Duterte at ang kanyang anak na si Sara Duterte, hindi ba po nila napuksa ang insurhensya kung meron man dyan sa Davao City? That necessitates our national government through the NTF LCAC to part with their budget at ibigay po dito sa 81 mga barangay ng Davao City. Dahil nailigtas na raw po sila sa tinatawag na insurhensya. Wow! Mr. President, you must be beaming with the smile. Abot magkabilang tenga ho. Meron kang how much? 1.6 billion pesos budget from LCAC para sa 81 barangay dyan sa Davao. Nako talaga naman, mga kababayan. Ano bang nangyayari dito sa ating bansa? Bakit po ganito ang sistema? Tapos dito sa budget nga po dito, meron pong natuklasan ho ng mga Pakabayan Black ho, at yung mga very vigilant congressmen ho natin. May nakaparke din na naman po na budget, 10 billion pesos po ito. Pork. Pork. Allocated to an item called Growth Equity Fund, GEF. Under the Local Government Support Fund. Alam po ninyo, mga kababayan, deklarado po ng Supreme Court na ang mga budget po from Congress na hindi po itemized, ito yung mga lamsam-lamsam, ito yung mga bawal ho, unconstitutional ang sabi po ng Korte Suprema. Ito ho, lumalabas. Walang item, wala pong ano ito, allotment ho, mga kababayan. Pure and simple 10 billion pesos fund para sa Growth Equity Fund under the Local Government Support Fund. Laki nito 10 billion ulit ito, mga kababayan ko. Ay nako talaga. This is Malacanang in action, mga kababayan. Eve M. Ramos, good evening po. Sir Ben Paipon, your honor please. Miss Universe and to all BSC family. Eve, magandang gabi po. Chincha Buste, good evening po Sir Ben. Maraming araw ko pong na-miss ang programa ng BSC. I know. Pero natanggap ko yung balita mo kanina na ang Kuwait po ngayon ay more or less ligtas na po sila sa COVID. No?
ligtas na po sila sa COVID. Ang mga nagluluwag na po ang kanilang mga hospital, hindi na punuan, hindi katulad po dito sa Pilipinas. Congratulations. Si Cynthia Busto is with the medical frontliners po sa isang hospital po diyan sa Kuwait, and he knows everything that is happening there. Okay? At mahilig din po sa pagpipintura. Habang nagpipintura, nakikinig daw po sa replay ng ating programa. Hi. Cynthia, thank you very much. Magandang gabi po. Stay safe and healthy always. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon at Miss Universe. And your honor, please. Keep safe always. Take care of your health. Blessed Monday. God bless and God first. Ang salamat po. Napakasarap po niyan. Junior Dal, good morning bro. And all of your viewers. Sir Duque, pwede bang hiramin iyang isang Ferrari mo? Tampulan na ito ng tukso, mga kababayan. Mr. Duque, bakit? He deserves it. He deserves it. Grabe na talaga. Walang konsyensya. Walang, pwede na ba po natin sabihin, walang ya? Naileran, Otomit, Timoteo. Ito pala, Timoteo. Hi, sabi ni Timoteo Naileran. Okay, Narilin. Okay, hi, sabi niya, Timoteo. Good evening. Good evening. Mel, since seniors and young people were allowed to go out, the number of people infected with COVID has increased. Simple lang naman kasi ito, mga kababayan. The COVID Delta variant is very transmissible. Mabilis pong maka-infect, maka-transmit. Hindi po tayo nagpatupad ng totoo na lockdown. Nagkunwari ho tayo mag-lockdown, nag-MECQ, ECQ pa nga po, pero wala naman pong enforcement. So what happened ho? Napabayaan po natin yung virus na maglamyerda at nakitulog, nakitabi sa mga kababayan ho natin. So this is what happened. Nasa loob po ng bahay, nasa labas po ng bahay. And there was no testing. There was no tracing po, mga kababayan. Samantalang ito po ang kailangan pong gawin ng ating Department of Health para matukoy saan ba nandyan yung virus. Bakit hindi po natin masinop? Ba't hindi natin makita? Unlike in other countries po, mga kababayan, napaka-higpit po ang kanilang tracing and testing. Mahigpit po sila. Dito, tignan ho ninyo, simpleng bagay lamang ito. Nagtrabaho po yung apor natin. Nagpunta po sa kanyang tanggapan. Wala, malakas ang katawan Medyo relax po yung atmosphere sa kanilang tanggapan. Mga magkakabarkada ho yan, magkakakilala ho. Okay? Not knowing that one of them or two of them have the Delta variant, hindi naman po na swab test. Hindi naman po na vaccinated. Hindi pa vaccinated ho. Marami pa po sa ating mga workers ang hindi pa po bakunado. Okay. So ito na ngayon ang istorya. Yung worker umuwi ng bahay without knowing that he was already infected. Nakuha po niya sa mga office mates po niya. Pagdating ho sa bahay, kainan dito, kwentuhan. Siyempre, marami ho sila. Marami mga magkakapag-anak in one compound, mga kaibabayan. What happened?
almost the whole compound is infected with the virus. Ito na ngayon, mga kababayan. Ito ang kailangan. Saan ang galing ho yung manggagawa? Siya lamang po ba ang naka-infect? Hindi po alam ng mga kinukulan saan po nang galing. Kung alam man po nila, hindi po nila alam kung ano ang gagawin. Kung alam man po nila ang gagawin, wala daw po silang mga gamit. Saan nandun yung gamit, ho? Saan yung pag-testing? Billion-billion ang budget po ng Department of Health. Billion din po ang para sa tracing. So alam na po ninyo mga kababayan, kung bakit ang virus po ay sumisirit dito po sa ating bansa. Hindi po pagka ganito ang responde ng ating pamahalaan, tsak po ito mga kababayan. Dadami po ito. And we will never be able to recover economically. Lalong-lalo na kung ang responde ng ating gobyerno, GCQ na po sa Metro Manila, despite the rise, the surge in COVID cases, mag-GCQ na tayo, magpa-pilot testing ho tayo, lockdown, anong tawag no yung palagi kong nakakalimutan yung pangalan ng ginagamit po nila sa granular, granular. palagi kong nakakalimutan ito. Talagang granular lockdown. Hindi po kasi sa akin to eh. Hindi po popular mga kababayan. Kanya nami-miss ko po siya. And I know it's not going to be effective. Lalong-lalo na po kung hindi naman seryosohin ng ating pamahalaan itong pagpapatupad ng mga protocols na naaayon po sa pagsugpo ng COVID. I can understand the frustration of our PNP chief. Sabi niya, we will do everything. Gagawin namin lahat. Magpapadala ako ng aking mga pulis sa mga areas where there is the granular lockdown. At tutulong po ang pulis sa pagpapatupad dito. General, thank you very much. Pero be sure na may mga pulis tayo sapagkat ito mga tanod ito mga tao po ng LGUs ay hindi mo maasahan eh. Hindi maasahan eh. Mali-mali ho ang kanilang mga... Ay nako talaga. Ang experience natin in the past, kaya nga hindi sila nagpapatupad siguro eh. Mali-mali. Ito na ngayon mga kababayan ko. Mag-granular lockdown daw po tayo. Testing. Testing lang muna yun. Kung testing na po ba talaga yung mag-testing tayo kung saan nandun yung virus, mas maganda ho yun eh. Kaysa itong testing, pilot testing In the middle of a crisis, magte-test ka, test pilot ka. Ayop talaga. Danny Santos, ano ba talaga napala natin sa ECQ, MECQ, and now GCQ? What a good question, Mr. Danny Santos. May maganda bang nadulot o kabusitan lang? Implementa pa, wala naman kwenta. Ini-implementa pa, wala namang kwenta. Pinag-isipan pa man din ng may mga tinapos sa pag-aaral, mga gunggong, mga utak nasa puwet. Ayun. Nakatikim po kayo ng magagandang salita mula sa mga nanonood po sa atin. Mr. Danny Santos, maraming salamat. Mag-antay-antay ka lang dyan, ha? Darating na ho yung galing sa Malacanang.
mga trolls. Ay nako mga kababayan, wag ho kayong matakot sa mga ito, ha? Sapagkat hindi po dapat katakutan ang mga yan. Oh? Hindi po natin katakutan ang mga komunistang in-check na nangkikialam na po sa buhay ng mga Pilipino. Wag po kayong matakot. Let us fight for our independence, for our sovereignty, ho, mga kababayan ko. Kailangan ipagtanggol ho natin ang ating bansa. Armando Dungo, magsigising ang mga tulog ang isipan sa katotohanan. Salanta na ang mamamayan. I think this is the reality here now, mga kababayan. Na-overwhelmed na po tayo ng virus. Pero our government, wala eh. Walang pakialam po eh. Ang takin ho ninyo. Pinag-aaralan, pinag-uusapan sa Senado kung ano ang kailangan budget po for 2022 while there is still the pandemic. Okay? O ano ang pinag-uusapan sa Kongreso ngayon, ho, mga kababayan? NTF LCAC budget sa komunista. O, ang BFP, Bureau of Fire Protection po, mga kababayan, meron silang inilagay na budget din po, katulad ng DOH. O, dyan sa PSDBM, kalaking halaga din po. Hindi ngayon may paliwanag ng BFP. 4 billion pesos po ito. Sa halip na pondohan, yung tinatawag na Research Institute for Tropical Medicine. Ito po sa infectious diseases ho, mga kababayan. Ano ang pinondohan ng gobyerno ho natin? 29 billion. Ito po ang NTF LCAC. So, insurgency over virus. Makatwiran? Alam po ba ninyo ho, mga kababayan? Binawasan po ng 170 million pesos ang budget po ng RITM. Samantalang NTF LCAC, dinagdagan po from 19 billion pesos, ginawa pong 29 billion pesos. Pulis ang humahawak po nito, mga kababayan. Pulis. Pagkatapos ang pinag-uukulan ng pansin, pinagpapaguran po ng Malacanang sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, si Mr. Roque. Pinipilit po nila na utusan ang COA na imbestigahan ang mga pondo na ibinayad po sa National Red Cross ng PhilHealth. Yay! Alang yung buhay na ito. Hindi na po katanggap-tanggap itong nangyayari po sa ating pamahalaan. I think obviously makikita po nyo ang paroroonan po ng mga budget po na ito. It all goes to election 2022. Kitang-kita na ho natin yung controversy po sa DOH. Napakalaking halaga ang nawawala po dyan. Pati ho yung funds for our frontliners, nakakain na po ng pondo sa politika. At hindi na po matatanggap po ng mga ano ito. Yung mga frontliners, kahit magduluhod-luhod pa ho kayo, mga kasama ho namin, we are very, very sorry for you. Sa darating na taon, itong 2022, there is no budget for you. So itong budget ho, na inilagay po para sa mga meal allowance ninyo, special risk allowance ho,
na hindi pa po nyo na matatanggap, tsak ho ito, hindi na nyo matatanggap po sa susunod na taon. So, if the virus continues so, at ang sabi nga po ni Ma'am Vergere, ng DOH, you expect the virus will be with us for the next 2 to 3 years. Oh, that is yan ang sinabi po ng DOH, mga kababayan. Why? Hanggang 3 taon pa. Kasi wala pong prioritization ang paggamit ng pera ng ating gobyerno. Vice President Leni Robredo was very, very vocal here, my friends. Ang sinasabi ni Leni Robredo, una, walang liderato. Ang dami natin mga manggagawa, wala hong konduktor. Wala po yung, halimbawa sa symphony orchestra, maraming mga players ho yan, mga kababayan. Pero kailangan ho ng konduktor na mag-guide dito sa mga musikero. Alam ni Charlie ito eh. Ito mga musikero. Meron pong konduktor. Dapat ho dyan. Dito ho sa atin wala po. Wala. They talk about balancing act. Pero wala naman po silang kino-coach na mga bailarina sapagkat hindi naman po dancing ang problema ho natin dito. Kung hindi, virus. Virus po ang problema po natin. Grabe talaga. Leni Robredo, despite the fact na hindi po siya nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod ng totoo at todo-todo sa ating gobyerno at this time of pandemic, nakikita very relevant po ang kanyang mga binibitawan mga salita. Yung lack of leadership, talagang tukoy na tukoy ho ng ating First Lady, First Vice President. Tukoy na tukoy po niya. Wala talagang leadership. The President is preoccupied with something else. Sa halip na ayusin po itong pandemic, inaayos po niya yung buhok ni King Lacson. Inaayos po niya yung obesity. Hindi naman obesity, Dick Gordon ho eh. At sabi ni Dick Gordon kung pagandahang lalaki ang pag-uusapan, Mr. President, ay hindi naman siguro ako mahuhuli sa inyo. Tama naman ho yun, ano? Pero tingnan ho ninyo mga kababayan, hindi ko maintindihan kung bakit, sa bagay, wala nang masasabi si Roque ho dito eh. Dahil talagang wala nang pananggaho as katwiran sapagkat wala sa wisyo po ang ating Pangulo. Lalong-lalo na nung sinabi po niya, pa-audit po niya ang COA. Ay, nako, pagkatapos pagka nagiging Vice President siya, auditin ho niya ng COA, pati ang kanyang sarili ho, mga kababayan. Mr. President, para maniwala ang taong bayan pa sa inyo. Siguro, pagka nagawa ninyo ito, maniniwala po siguro ang taong bayan. Ilabas na po ninyo ang inyong SALN. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya lamang po ang presidente na ayaw magbulgar, ayaw pong maisap publiko ang SALN ho ninyo. Leni Robredo has made public her SALN already. Bakit po kayo, Mr. President, ayaw ninyo? Takot po kayo makita ng taong bayan kung gaano na ang kinita ho ninyo kay Mr. Lau. Kung magkaano nang kinita ho ninyo kay Mr. Yang. Ito naman ho mga pagtatanong lamang po, Mr. President. Marami pang mga in-check na nakasalamuhan na po ninyo. Nung mayor pa po kayo. Sinasabi naman po ninyo yan, di ba? Hanggang ngayon, mga in-check, ang kausap po ninyo. Bakit? Kasi mahilig ho silang magbigay po eh. Mahilig magbigay ang mga in-check. That is their way of doing business mga kababayan. Papainan ka, they will bribe you until they get your nod.
At pagka nakuha nila ang NAD mo, patay ka na, yari ka na, hawak ka na nila. So this is Mr. Duterte ho. Mr. Duterte's reign in the country ho today. Ang pinagbibigyan po niya, mga kaibigan po niyang mga komunistang incheck. Meron po ba kayong nadidinig na mga malalaking kontrata na nakuha po ng mga kapwa po natin mga Pilipinong negosyante? Wala po eh. Puro incheck eh. Kasi best friend ho. I love Mr. Xi Jinping. Yan ang dinideklara ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman po mapasubulian ng Mr. Roque. Ha? Ay, nako talaga. Ha? Naya Ravenna. Oh, my goodness, Ma'am Naya Ravenna. What a wonderful day. What a wonderful night. Akala po namin ayaw na ninyo sa amin. Oh? Hindi na kayo nakakasali sa ating kwentuhan po dito sa ating Your Honor Please. But today, Naya Ravenna is here at bumabati po ng good evening, Your Honor Please, Miss Universe. Ay, maraming salamat po. Share done. Sabi naman ni Ma'am Naya Ravenna. I'm very grateful at very, very appreciative po sa nagawa po ni Ma'am Naya Ravenna. Magandang gabi po, Ma'am. Dynasty ng mga Duterte. That can only happen if the Filipinos will be fooled again. Sa tingin ko, mga kababayan, bukas na ang isipan ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi na po mangyayari ito. Felisa Balibiran, dynasty ng Duterte. Hindi mangyayari yan, Felisa, because you are going to be one of us. Jane Cruz, all the love. Good evening po, Sir Ben, sabi ni Jane. Mel Rodelio Militante. Whoever leads our country, and if the people do not follow the health protocols, the number of people who will be infected with COVID will increase. This is what is going to happen, really. Lalo na ho, mga kababayan ko. Take note of this, Starting September 8, while COVID cases continue to rise, nagpagdeklara ho ang ating pamahalaan ng lowered classification, which is the GCQ. Meaning, medyo libre na ho na maglalabas-pasok ho ang mga tao sa kanilang mga tahanan except from granular lockdowns. Mukhang marami po mga granular lockdown. Bakit? Kasi ho, malaking bilang ho ng mga COVID cases dito po sa Metro Manila. I wonder how this is going to be implemented. Paano papasukin po ng mga pulis ang mga side streets para pigilan ng mga tao na maglabas-pasok ho. Samantalang, libre na ho. Wala nang apor-apor ho dito. Wala nang mga requirements. Pati travel ho. Travel ban sa mga 10 bansa na nagka-COVID, nagka-Delta variant ho, mga kababayan. Lifted na po. Malaya na sila makakapasok dito po sa ating bansa. How would you like that ho, my friends? Lifted ang ban sa mga 10 bansa ho na nagka-COVID ng Delta variant ho. Pwedeng pumasok na dito sa ating bansa while we are at GCQ. And while we are implementing alert level 1, level 2, level 3, level 4 sa mga granular lockdowns on a testing capacity. Ang galing naman talaga ng ating gobyerno ho, mga kababayan. Ang gagaling talaga. These are projects ho siguro ng mga retired generals ho natin ho. Because they are the ones occupying civilian. So ang namamahala sa ating civilian government.
Sapagkat ang Pangulong Rodrigo Duterte ang naglagay sa kanila ho dyan eh. Oh. So ito po ang rekomendasyon ng economic managers natin, pati na ho ang mga militar. Nakakatakot ito mga kababayan ko. Nakakatakot ito. Isipin ho ninyo sa halip na ang mamumuno sa pagsugpo ng COVID virus na ito ay mga health experts po natin. Mga militar ho eh. Nung nalalaman ho ng militar sa virus ho na ito, pwede ho kung ang lumulusob sa natin dito eh, BIFF, BIFF, o kahit na ho yung mga ISIS, babae, kayang-kaya po ng mga militar ho natin yan. Pinag-aralan ho nila yan, pinag-aaralan ho nila eh. Pero yung virus po ba, kaya nila yan? Hindi nila kaya yan. Kahit pa po, ang intelligence pa nila sangkaterba, ay hindi po kaya yan. Bakit? Hindi po nila pinag-aaralan. That is not their expertise. That is not their expertise, mga kababayan. Dapat to, ibalik ho natin ang gobyerno ho natin sa kamay ng mga civilian career personalities. I am nothing against military generals or whatever yung mga active or not active, yung mga retired. Kung mga retired, you have done your part. Salamat sa paglilingkod sa bayan. Di ba? Pero kung kaya po ninyo, thank you very much. Pero wag naman po ninyong pakialaman ang hindi po ninyo expertise. Patakin ho ninyo ang nagsasalita ho sa let us learn to live with the virus. General Padilla ho, mga kababayan. General, sinasabi po niya, live with the virus. Pag-aralan daw ho natin na makatabi sa pagtulog ang virus. Kaya po ba ninyo ito? General Padilla ho yan, mga kababayan. Hello mga God's angels, sabi ni Ma'am Naya. Annalie A. Gandeza, Lilian Gabriel, Susan Udin, Queen Janet Bocobo. Aba, Queen Janet Bocobo. How are you, ma'am? Gandang gabi po sa inyong lahat. And you are most welcome back to our platform, to our broadcast, lalong-lalo na po yung Your Honor Peace. Ang ganda naman po ng pagkakataon. Pinasaya po ninyo ako, Ma'am Naya. Mga love, mga LNB, Dondan Quartz, Rafael Rocco Dinglasan Jr., Taylor Dorathem. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Chinsha Buste, opo sir, salamat po. Ingat din po kayong lahat dyan palagi. Ayan. Thank you very much, Ma'am Cynthia. Continue to upgrade us at your praises of situations there sa inyong mga lugar. Shout out and Route 88 Bar and Grill in Iloilo. Ma'am Naya, bukas na po ba ang Route 88 Bar and Grill? Kung bukas na, pupunta na kami dyan. Cherry Kabunda, sabi ni Ma'am Naya, Lolita Malabanan, De La Rama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Been away so many days kasi di kaya magbabad sa CP. I missed ko ito, makikinig. Nice, very nice, very nice. Thank you very much natin nagawa. Yan ang tanong. Yan ang tanong talaga. Nagawa ng Kuwait, bakit hindi po natin magawa? Olive Patches, good evening po. Sir Ben, thumbs up po si Ma'am Olive Patches. Rafael Rocco Dinglasan Jr. Thank you for mentioning Mami Naya Ravena with much love. Yan ang sabi ni Ma'am Mr. Raf. Raf, magandang gabi sa iyo. All right, thank you very much, Ma'am Rafael.
Oy, si Mike Hotohot, yung kaibigan ho natin ito, wag ka munang tatawag ho while we are in progress, ha? Wag muna tayong tatawag sa ating programa kasi mamamatay ho ang ating live broadcast. And that goes through with all others who would like to get in touch with us sa video call. Oh. Pwede lang tawagan si Tata Ben after the program. Before or after. Not during the program. Okay? Approven? Reglado. Thank you very much. Rafael Rocco Dinglasan, oh. Thank you for mentioning Mami Naya Ravena. Hello, Tata Ben. Hello, everyone. Kumusta na kayo dyan, Raf? Ha? Kumusta si Dondan? Oh? Namimiss din po namin kayo. How about, magkikita tayo muli, okay? Magkikita tayo muli. You're welcome, Daddy Raf. Musta na? Pakiramdam mo, Naya Ravena. Eve M. Ramos, only in the Philippines ang maraming klaseng lockdown. Nonsense naman. Yan ang sabi po ni Eve M. Ramos. Actually, this is nonsense po, mga kababayan. Pantakin nyo, nandyan po. Alert level 1, alert level 2, alert level 3, alert level 4, hanggang alert level 4. Ano ito? Ano yung, ako talaga, itong granular lockdown, oh. Anak ng pating talaga. Mayroon pang alert level 1, alert level 2, alert level 3, alert level 4. Samantala, wala naman po mag-i-implement. Nasa GCQ tayo. Nung nasa ECQ po tayo, walang gustong sumunod ho. Ang dami po namin napupuntahan ng mga lugar, nag-observe lamang po tayo. Ang daming nasa kalsada ho, hindi naka-face mask, naglalakad, nagkukwentuhan. Walang pulis, walang tanod. To hell with everybody. Nasa labas po kami. Remember, meron pong restriction, heightened restrictions doon. Anong nangyari? Nothing. Nothing. So how can we stop the virus and bring back the economy? Huh? Hindi po pwede ho, mga kababayan. Hindi eh. I think our government really is wala na ho sa wisyo yata ang gobyerno natin. Iba na po ang they're spending time, so much of their time trying to decipher yung alibis nila. Bakit to? Nag-iimbestiga po sa DOH and so on and so forth. Mr. Roque keeps on making researches of paano ho nung panahon ni Noynoy and ay naku talaga naman. Bakit po ganyan? Ay naku. Okay. Sila na Ma'am Naya Ravena would like to greet their friends Cheryl Kabunda, Lolita Malabanan de la Rama, ayan, si Ralph Tinglasan. Okay? Felisa Malibiran. Good evening po. Kung nagawa ng Kuwait, bakit di natin magawa din? Hindi ko masagot talaga pero yan po ang nanggaling po kay Ma'am Chincha Busti po eh. Ang Kuwait daw po ayos na. Nandyan po yung doktor ko, yung magaling na doktor ko from the DOH, retired na po ito, si Dr. Franklin Disa. Franklin, Frank? Good evening. Hindi na tayo nagkausap uli. Simula nung ako gumaling. Pero ikaw nagpagaling sa akin, Olive Patches, good evening po, Sir Ben, Nakatamsa pa po si Olive. Mga love, LND, Dondan. Okay, si Raf. Hello, Tata Ben, everyone.
only in the Philippines, sabi ni Abe Ramos. Even the barangay tanod just stood by while the youths were on the street without wearing face mask. That is true everywhere, mga kababayan. That is true everywhere. Wala bang naninitaw eh. So how do we think we can kill the virus? Pinapainan ho natin ang virus po, mga kababayan ho eh. Ipagpalagay na ho natin. Okay? Medyo may pasaway, may mga pagsaway mula sa ating mga kababayan. Pero the presence of the police, yung mga tanod do, nag-iikot-ikot sana. Deterrent ho yan eh. Pero nobody does it. Oh, meron po ba dyan sa Manila? Oh, Quezon City. Meron yata sa Quezon City ho. Medyo mahigpit po ang pagpapatupad ng Quezon City. Pero ganun pa rin. Mataas ho ang COVID cases ho nila sa Quezon City. Okay? Armando Buddy Badillo, good evening. Ingat lang. Baka pa halikan ka ni Roque. Ha? sa Dolphin. Grabe ka talaga. Onald Dagcha, good evening po, Tata Ben. Payaman lang po, siguro, ang ginawa nila, lalo na nitong pandemya. Parang naiisip ko lang, hindi ba planado ang COVID-19 para makakuha ng pondo para sa eleksyon? Diyos ko, ang sakit sa bangs po, Tata Ben. Oh, what to do, pray na lang po. God bless to your family and your BSCC family. Napaka-bait naman po si Ma'am Onald Dagcha. Oh? Pero, bago tayong tumigil ho sa paghahanap ng ikabubuti natin pare-pareho, ang magagawa ho natin bilang pamilya, okay? Ito na po. Wala naman pong ibang makakasaway po sa miyembro ng pamilya, kundi po yung miyembro ng pamilya. It could be the parents. Kung ang mga parents po wala na, it could be the eldest. Pero, pamilya lang po ito, mga kababayan. Pamilya sa pamilya. Pagsabihan po yung mga nakababata. Kung yung eldest ang pasaway, pwede naman pong pakiusapan at pakasakali. Okay? Sumunod. Pero mahirap-hirap po yan. Pero I could see it. Mahirap po pakiusapan ang panganay na pasaway. Pero let's try it. Okay? Kasi sabihin po natin sa kanya, Kuyang, makakahawa ka kung ikaw ay mahawaan. Madala mo sa bahay natin, lahat po tayo magkakasakit. Ganun lang po yan. Ngayon, kung gusto mo na kaming mamatay, sige lang. Wala naman po problema ho sa atin. Mabuting at mawakasan na ho. Paghihirap natin pare-pareho eh. Medyo mabigat na salita ho ito. Pero, baka ito makaantig ng kanilang mga damdamin. In the absence of the tanod, in the absence of the police, who could give advice? Siyempre po yung pamilya kanya. Tayo na mismo, mga kababayan ko, na nagmamahal sa ating pamilya, nagmamahal sa ating bayan, ang gagawa ng paraan kung hindi po magagawa ng ating gobyerno. Okay? Pamilya sa pamilya na po. Please, let us not expect the government to do it for us anymore. Ang dami na, mahigit ng 1 taon at kalahati ho, ang COVID na ito sa ating buhay. Economic managers want us to live with the virus. Grabe na ho ito, mga kababayan. Gusto nila makitulog tayo, makitabi tayo sa virus para sila magkapera lang
Yan ang mga economic managers po natin. Hindi naman po tama ito, mga kababayan. Pasensya na ho ko. Napapasigaw ho ko. Felisa Balibiran, RITM. Sana ang dinagdagan ng pondo para makatulong sa research against COVID. Alam po ninyo, mga kababayan, matagal na po natin sinasabi po ito. Bakit po hindi natin binibigyan ng pondo ang research Department of Science and Technology? Diba? Ito ang research group po natin. Maghahanap po ng mga paraan para meron tayong panlaban sa mga virus, mga bakterya. Kasi, tingnan ho ninyo, dito lamang po yata sa Pilipinas, nangyayari na wala ho tayong bakuna ho. That is why, tingnan ho ninyo, mga order ho natin bakuna, walang dumarating. Bakit? Kinakaawa ho tayo. Baka pinagkakakitaan pa ng iba ho ito. Mga opisyalis ho natin. Anong dumarating na bakuna ho dito? Mas marami ho, mga Sinovac. Baka pinipigil ho yung ibang mga brands ho. Kasi dito kumikita ang ibang mga opisyalis ho natin. See? Pinagkakakitaan ang pandemic ho at the expense of the Filipino people who are dying with the COVID ho, mga kababayan. Hospitals are overwhelmed. Ang ibang mga pasyente nasa kalsada na po, mga kababayan. Hindi po ba naaantig ang puso ng ating mga kinaukulan sa nangyayari dito sa ating bansa? Napakakupad naman po nila. Napakakapal ng mga pagmumukha ko, mga kababayan. Jesus Christ. Bakit nananahimik yata ang mga maiingay sa Senado? Kasi, Mel, hindi pa nakakarating yung deliberations ng budget. Hindi pa po dinadala. Hindi pa dinadala ng House of Representatives. Hintayin mo. Pero meron pa rin po silang mga ginagawang pagsisiyasat o investigasyon ngayon. Pero mukhang nananahimik talaga sila dahil nagsalita ang Pangulo. Mukhang pinagbabawalan po niya ang kanyang mga cabinet secretaries at mga opisyalis ng gobyerno. Huwag kayong mag-attend sa mga public hearings ng Senado. Akala ko noon ang mga senador po binabaliwalain ito Kasi tungkulin nila ito in aid of legislation. Pero mukhang takot din ho sila yata mga kababayan. Pakiramdaman nga po ninyo, baka natatakot na ho sila. Nananahimik ka po ang mga senador ho natin. George Gregorio Clemente. Merong pag-aaral na na permanente na ang pandemya dahil kahit na bakunado ay pwedeng mahawa at makahawa. Kung ganon, hindi magtatagal ay lahat ng tao ay magkakaroon ng COVID. Ang mga hindi bakunado ay kawawa naman. Ang bakunado ay magiging 50% protected na lang. Bukod dito, ay inaasahang lalala ang bangis ng COVID at magkakaroon ng maraming mga bagong variants. Dahil konti lang ang bakunado sa Pilipinas, malamang ay malaki ang mababawas sa ating populasyon. Kaawaan tayo ng Panginoon. Oo nga po, talaga, we have to pray. The fact is, kahit fully vaccinated ka na, you can still be
infected at makakahawa ka din. Ang bentahe lamang po sa mga bakunado, hindi po sila aabot sa tinatawag na high risk o critical level. Makakaligtas po sila. Kung walang comorbidities, ha? Kung walang comorbidities, makakaligtas ang mga bakunado. Pero ang mga hindi po bakunado, ito po ang susceptible, vulnerable sa COVID virus na ito. At sila po ang hahawa sa atin. Ganyan po sa Kuwait ho ngayon. Ang mga nadadala sa ospital, o yung mga hindi po bakunado. Pero kakaunti na lamang po ito. Pero ganun pa man, meron pa din. And for as long as there is this virus, the problem will always be there. Kaya nga siguro, ang sabi po ng mga economic managers natin, let us learn to live with the virus. Ay hindi ko matatanggap po ito, mga kababayan. Hindi ko matatanggap. I cannot live with the virus. Hindi ko gusto na makatabi ang virus. Josephine Taledillo. Good evening po, sir. Watching po, sabi ni Josephine. Angelica Paz. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Madam Lynn, Miss Universe, at sa buong BSC family. God bless, more power, at ingat po palagi. Maraming salamat po, Ma'am Angelica. Napakabuti po ninyo. Ang ibang bansa, sabi ni Mel, katulad ng Kuwait, bumababa na ang kaso ng COVID. Simple lang kasi sumusunod sila sa mga health protocols. Sumusunod sila sa mga iniuutos ng mga namumuno sa kanila. Ibig sabihin, disiplinado po sila. Ayan. Dito sa Pilipinas, Mel. Pasaway po ba talaga ang ating mga kababayan o ang mga pulis ang pasaway? Hindi ginagampanan ang kanilang mga tungkulin o iba ang utos sa kanila. Lipulin ninyo ang mga komunistang Pilipino. Wag kayong makialam sa virus. Oh my God. Cheryl Kabunda. Hello po sa lahat. Good evening, Cheryl. Angelica Paz. Wala na po yung herd immunity yata, Sir Ben. Mass destruction na yata. Oh my goodness. Really? Ano pa nga bang iisipin ho ninyo, mga kababayan? Taliwas sa lohika po ang nangyayari. Sumisirit ang virus natin sa halip na mag-ECQ. Heightened restrictions para mapigil ang pagkalat ng virus. Niluwagan. At pinayagan na po ang mga bansang nagkaroon ng Delta variant na makapasok dito sa ating bansa. Wow, my friends! What is this? Tapos, wala na ho yung restriction sa mga inter-provinces, inter-cities. Wala na. Wala nang apor-apor. Malaya na ho kayo. Kasi sabi ho ng mga economic managers, let us learn to live with the virus. Ay nako. George Gregorio Clemente. Ika mo, COVID cases continues to rise. Tapos kinurek mo, continue to rise. Masyado ka namang particular sa grammar mo, Tata Ben. Kaya idol kita. Oo nga naman, partner. Alam mo, kahit paano, kahit galit na ho tayo, hanggat maaari, we have to settle with what is right. Para talaga, salbahe ka, Andre, ha? Napansin mo pa rin yun. You are more. mas ano ka sa akin, ha? Anong pangalan nito? Matindi ka sa akin sa pagpuna. Mas matindi ka sa akin. But anyway, thank you very much, ha? Kasi nga naman
COVID virus, COVID cases, continuous, mali. Grammatically, mali. Kasi virus, yun cases po eh. Alright, anyway, Mr. Clemente, thank you very much, sir. Maraming salamat, ha? Thank you. Ha? Mercedes Ong, gago pala yung Kuya Ben. Nag-iisip ba siya itabi niya sa pamilya niya para wow? Hindi po maano yung kanilang mga pamilya sapagkat meron silang pamamaraan dahil mayaman ho sila eh. Economic managers po yan. Hindi po nila gagawin ang pinagagawa nila sa mga mahihirap na mga kababayan. Yan ang tandaan po natin mga kababayan. Yan ang tandaan po ninyo. Kanya dapat po tapusin na natin itong panloloko ng administrasyon na ito. Tapusin na po natin ito. At least sa darating na halalan, gumawa na po tayo ng isang magandang hakbang para makaahon-ahon naman po ang mga Pilipino. Hindi katulad ngayon. Tangan po tayo talaga. Hindi ko alam kung ano nga tumatangan sa atin. I think, sabi ni Ed Bauza, silent majority will fight back this coming 2022 national election against this present administration. Tsak yun. Ayan. Ito pinag-uusapan ho natin mga kababayan ko eh. Tsakin ho natin na hindi na po mabubuhay itong klaseng leadership po na meron tayo sa ngayon. Tandaan ninyo, next year, meron pang COVID eh. Sabi po ng DOH, Undersecretary Vergere, 2 hanggang 3 taon pa ho ito. So even after the election, COVID pa rin tayo. And that would be too much already. Pagkatapos sila pa rin ho ang nasa and continuously ransacking our coffers for their own vested interest. Ang galing naman po natin ng mga Pilipino. Ed Bauza, pamahalaan mo, pamunuan mo ang mga kababayan natin dyan sa area mo. And let us put an end to a very leaderless administration po. Okay? Eden Pedralves, hello po, good evening. Sabi po ni Ma'am Eden from Tugigaraw. I wonder kung yung mga taga Tugigaraw, meron na po kayong ayuda from the national government? Ma'am Eden, classmate, meron na ba? Can you send us a yes or no? Meron na o wala pa? Okay? Eve M. Ramos, pag sinabing lockdown, may kaakibat na mass swab test po yan para magamot kung sino man ang infected. Tama po ito eh. Pero ang lockdown ho dito eh, wala eh. Yung yung may COVID, ilalockdown sa bahay. Wala nang pagdalahan sa hospital eh. Sa bahay. O ma-infect lahat yung mga kasambahay. Magpapaswab test. Walang pambayad. Libre ba? Libre na? Ay, nako. Extended na naman ang ECQ dito sa Tugigaraw. Hanggang September 12, mag-isang buwan na po kami naka-ECQ. Mag-iisang buwan na ho. Wala pang ayuda, Ma'am Eden, classmate. This is the national government. Ito po ang responde ng national government. Kaawa-awa ang ating mga kababayan. Imagine, Tugigaraw City. Devastated by recent floods, mga kababayan. Flooded po ang the whole of Tugigaraw City.
Sira ang kanilang mga tanim. Sira ang mga tahanan po. And then this lockdown, this virus po. ECQ for 1 month na po. And not a single centavo coming from the national government. Mr. President, what the hell is this? Mel Rodelio Militante, tatabin, hindi ko din alam. Pero baka naman kaya siya inilagay sa IATF, dati siyang nurse o nakapagtapos siya ng may kaugnayan sa medisina. Kasi tulad sa isang pulis, may pulis na tapos ng edukasyon. Okay? Oops, ayan. Edukasyon, oh. Engineer, nurse, at may pulis at sundalo pangang pare, di po ba? Meron bang sundalo na pulis? Ay, na sundalo na pare? Wala pa, ikaw naman Mel, oh. Ngayon, kung wala naman siyang knowledge or background about medicine, para sa akin, sala nga iyon. Sa totoo lang, di magtanong tayo doon sa mga taga-IATF, yung mga inilagay nga po sa ating gobyerno, na mga retired generals. Ang dami na ho. Ang dami po eh. Dito umaasa ang ating Pangulo na sa darating na eleksyon, sa pamamagitan ng kanyang mga general, mga kababayan, tandaan ho ninyo ito. Magagawa nila kung ano man ang gusto nilang gawin dito sa election. Miguel Hotohot, Nax, DOST talaga ang solusyon sa COVID-19. Alam niyo, DOST has not really been doing its job. Magtataka ho tayo, pati yung pabunan case, nakawala ho dito sa atin. Yan ang gamit ng Indonesia. Napaaga ho ang kanilang pag-solusyon dito sa COVID kaysa sa atin because of the pabunan. Galing po sa Pilipino, doktor yan. Pinakawalan ho natin. Diyos ko dahil. DOST, alam na po na mayroong COVID ngayon. Hindi pa po nag-aaral. Ano po ba ang dapat po na pag-aralan ngayon? Bakit wala? Wala ho silang budget. Bakit? Kasi ho, yung budget to napunta sa laban sa komunista. Komunistang Pilipino, hindi komunistang incheck. Miguel Hotohot, komunistang Pilipino, hindi komunistang incheck. Angelica Paz, I agree with you, Sir Ben. The family is the basic unit of society. So if the barangay, which is the basic unit of government, is quite ineffective, the family can be effective in instilling safety. Hindi nga po ba? Talaga naman. The family can be effective in instilling safety measures sa mga miyembro nito. Unless, warak ang ating pamilya, walang maasahan sa pamilya, talagang warak. Pero hindi po ako naniniwala, mga kababayan, na warak ang pamilyang Pilipino. Meron pa rin yung paggalang sa mga nakakatanda sa atin. Hindi po nawawala yun. Kahit po mga kriminal ang mga miyembro ng pamilya, meron pa rin po yung paggalang kahit papaano. Hindi po nawawala yan. Kanya sa akin po, pamilya ang solusyon dito sa atin sa mga pasaway. Pamilya po. If our government, the local government units, the national government,
becomes ineffective po sa kanilang pagsugpo dito sa virus na ito, let the family do it. Do it share. Tayo na ho, mga kababayan, mga miyembro ng ating pamilya, sawayin ho natin. Kuyang, mag-face mask ka naman. Face mask ka kung lalabas ka. Hindi po masama yun eh. Kung si Bunso naman ang lalabas, eto yung kuyang. Ay, Bunso, halika nga dito. Binigyan na kita ng face mask. Bakit ka lalabas na walang face mask, ha? Ayan. Si nanay, pupunta sa palengke. Nakalimutan ng face mask. Nandyan po yung pangalawa sa Bunso, mga kababayan. Ako, nanay, nakalimutan po yung face mask niya. Ako, Diyos ko, nasaan? Nandun, nakasampay. Kukunin niya ho doon. Tatakbo ho doon sa nanay niya, ibibigay po yung face mask. Hindi po ba napakaganda ho? Kusa ho, mga kababayan. Kusa mula sa pamilya. Ito ang kailangan ho natin. Ito ang higit na kailangan ho natin para hindi tayo abutin ng 3 taon pa dito sa atin. But of course, pakiusapan ho natin ang ating gobyerno na magkaroon naman po ng malasakit to. Hindi puro pera-pera na lang. Nakakaawa na ho talaga tayo eh. Tayo na po ang pinakahuli dito sa Asia na may malaking bilang ng virus. Angelica Paz, thank you very much. Tama nga, tama. Pamilya talaga ang solusyon po natin. Okay? Miguel Hot Mike, vaccine hindi solusyon dahil wala namang epekto sa virus. Dami ang hahawa-hawaan dahil sa bakuna. Ayan. Mike, medyo I cannot agree fully sa comment mo because I strongly believe nakakatulong pa rin po ang bakuna. Okay? Sa totoo lamang po, yung mga hindi pa po bakunado, kung meron lang naman pong bakuna sa mga LGU, sa mga opisina, sana ho, magpabakuna na po kayo. Ang totoo niyan, ang bakuna po ay pagka fully vaccinated na po kayo, ang sabi po ng mga eksperto, at least, hindi po tayo aabot dun sa critical level o kaya malalagay po sa ICU. Doon tayo po ay infected with the virus, lalo-lalo na kung bakunado na po tayo. Meron na tayong protection para dyan. Ang pinaka-matindi po na sakit po natin, yun ka, magkakalagnat lang po tayo ng konti, magkakaroon tayo ng mararamdaman sa katawan, magkakaroon pa tayo ng parang rheuma o arthritis. Ayun lang ho. Pero eventually, malalampasan po natin yan kung bakunado na po tayo. Okay? At least, that is as far as health experts are telling us right now. Mahalaga po na magpabakuna po tayo para hindi tayo mag-critical kung tayo po ay mahawaan ng virus. Hindi ba mahawaan mo tayo? Hindi naman po tayo magkakasakit ng todo-todo eh. Kung nahawaan po tayo, nagpahinga po tayo sa bahay. Kung meron tayong pampa-hospital, magpa-hospital. Kung meron po tayong mapupuntahan na quarantine facility, doon po tayo. Lalong-lalo na kung marami po tayo sa bahay. Doon po tayo sa quarantine facility. Diba? Hindi naman po magtatagal, makakalalabas po din po tayo dahil hindi raw po tayo tatamaan ng matinding sakit kung bakunado na po tayo. Unless, kung tayo po ay may comorbidities. Tulad po kay Mahal, may comorbidities pala ho yun mga kababayan. Kaya nung tinamaan po siya ng COVID, as reports say, hindi na po siya nakaligtas. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng Mahal, Mahal ng bayan.
alam po ninyo mga kababayan, uh, before, before her death, bago siya namatay, nabuksan-buksan po namin ang kanyang Facebook ni Camigel, ni Mix. And we began to love them together. Ang ganda po ng kanilang chemistry. Ang ganda po ng kanilang mga nakakaalis ng stress. That is why when the news came na si Mahal is gone, I was also depressed. Nalungkot din po ako. But ano pa magagawa natin? Wala naman po tayong magawa kung kagustuhan na po ng Panginoon na kunin si Mahal, talagang wala po tayong magagawa. Sandali lang ha. Alright. So yan si Mahal. Bigla-bigla talaga, no? Ang hirap po nun. Okay? Alright. Los Unidos Joventeos. Oy, pumapalakpak po si Joventeos. Thank you po. Armando Bobby Badillo. Bakit kaya hindi ang tamaan ng COVID ay ang mga namamahala dyan sa gobyerno, pare? Wala nang mangungurakot. Ipagdasal ho natin sabay-sabay ho. Buddy, pagdasal ho natin sabay-sabay. Los Unidos Joventeos, ha? Ayan, thumbs up po siya. Thank you very much, Joven. Jose Gregorio Clemente. Tsak nga na magkakakapit-bisig ang mga mamamayan sa 2022. Pero ano magagawa? Kontrolado ang COMELEC, Supreme Court, DepEd, PNP, militar. Paano po? Mas malakas ang taong bayan, pre. Ha? Mas malakas ang taong bayan. Matatandaan mo, panahon ni Mr. Marcos. Mr. Marcos had all the military under him. Oh? Lahat, pati Supreme Court, pati Kongreso. Oh? Si gobyerno. Na kay Marcos eh. May nagawa po ba siya? Nung taong bayan na? Ha? Ang nagrevolusyon? Wala. The people is the ultimate power. Sa tingin ko, ho, mga kababayan ko, tayo po ang ultimate power. Because under the democracy, people is the power. Okay? Pero, this is easier said than done. Mr. Clemente, I know, you know that. I know that, you know that, I know. Kanya ho, dito, kailangan ho tayo magkaisa. Kailangan po magkaisa ang taong bayan, just like what we did during the EDSA Revolution. Okay? Yan po ang nangyari ng EDSA Revolution. People were united. Okay? Kanya ho, walang nagawa ang militar. Walang nagawa ang pulis. Okay? Walang nagawa si Mr. Marcos kung hindi po lumayas. Wala pa po ayuda, sabi ni Ma'am Eden Pedralves, galing sa gobyerno. Anak ng kaping talaga. May ayuda po kami galing sa city government po. ECQ po ang Tugigaraw City. And the national government has nothing for these people. Anong puso meron itong national government po natin? Palagi nilang sinasabi walang pera, wala ng pera, walang pera sa mga frontliners. Pero ang dami po nilang pera. Nasa maling kamay nga lamang. Nasa maling kamay po. Wala po ayuda galing sa gobyerno. May ayuda po kami galing sa city government po. Jesus Christ. I will continue to pray for our people there sa Tugigaraw City. As I've said earlier po, mga kababayan, ang sinapit po ng mga taga-Tugigaraw, grabe ho. Recent typhoons,
recent floodings, recent rains, nabaha ang Tugigaraw, nagkaroon po ng pagkasira ng kanilang mga pananim, mga bahay-bahay po nangasira po. Lahat. Tapos nasa COVID po sila ngayon. Nasa ECQ. Hindi po sila, wala pong movement po. Tapos walang ayuda. Mauubos na po ang budget po ng local government. Pagkatapos wala pa po ang gagaling po sa ating national government. Mr. President, are you listening? Mr. President, iba ho ang kausap niyo eh. Iba ang kinakausap ng Pangulo eh. Pati halos lahat ng media, sabi po ni, yes, Mr. Jose Gregorio Clemente, including the media. Okay? Eden Pedralves, talagang wala pa po kabit, sabi ng aking classmate. Thank you for the information. Mel Rodelio Militante, kahit gustuhin man nating iluklok ang mahusay at karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa, at ang taong bayan naman ay nag-eengganyo sa per bag, pera, bigas, alak, groceries, mababaliwala lahat. So ito po ang pakiusap ni Mr. Mel Rodelio Militante. Sa darating na halalan po, wag po tayo magpapadala sa bag, pera bag. Yung mga groceries, yung mga binibigay ng mga politiko, wag na po tayong padadala. Let us think of the second generation. Okay? Second generation, ito po yung mga anak ko natin. Ito po yung anak ng ating mga anak. The next generation are them. Sila po ito. Gusto po ba natin bigyan sila ng magandang bukas? Kung gusto po natin, wag na po tayo P-bag. Wag na ho tayong tatanggap po ng pera, bigas, alak, at groceries sa darating na halalan. Okay? Mahirap gawin, pero ito po, hindi lamang pakiusap ni Mel, kung hindi, pakiusap na rin po ni Tata Ben. Okay? Sa Malacanang, headquarters na ng mga sindikato. Sabi ni Junior Dal, pinangungunahan yung nasa Davao. The syndicate is in Malacanang. Where else? Wala naman pong iba eh. Si Mr. Lauho, mga kababayan, na-trace na ho natin. Sino ang mga kasabwat ho nito? Pinagtataka ko lamang bakit hindi po na itutuloy ng Senado ang kanilang investigasyon. Nag-a-appear pa po ba si Mr. Lau? O baka naman na selyuhan na ang kanyang mga bibig ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka ganyan, hindi na tayo maniniwala sa Senado. Ang sabi ho nila noon, ito ang kapangyarihan nila. This is our responsibility in aid of legislation. We have to investigate. Tayo naman, naniniwala ho sa kanila. Pero, alin po kayang paniniwalaan natin dito? Takot ho nila. Ay, naku talaga. Mel, Tata Ben, meron pong paring sundalo. Ha? Talaga? Hindi lang po PNP ang may pare. Meron din pong sariling pare ang Bureau of Jail. Ang Marines, meron din. Baka ang sinasabi mo yung mga chaplain. Pero yung sundalong pare, wala pa ako nadinig. Okay? Wala pa ako nadinig yun. Tama ho yun. Pati Malacanang, may pare din yun eh. Di ba? Pati Bureau of Jail Management Penology. May pare ho dyan. May pare. Pero hindi po sila police o hindi po sundalo. Okay? Ang tawag sa kanila, chaplain.
Okay? Yan, Mel, ha? Okay? Cynthia Buste, Sir, napakalaking factor po ng pagpapabakuna sa pagbaba ng statistics ng positive cases. As of yesterday, less than 100 po ang naitalang new positive cases dito sa Kuwait. Ito from among those unvaccinated. Oh, yan ang sinasabi po ni Ma'am Cynthia Buste sa Kuwait. Ang mga hindi pa po bakunado ang tinatamaan po ng COVID. Bihira po sa ating mga bakunado po ang tinatamaan. Pero hindi po inaalis na sila po ay mahawaan. Okay? Mel, yung mga politikong korap, di tinatamaan ng COVID. Tinatamaan naman ng lintek. Ricky Tisoy, watching na po si Ricky Tisoy. Birthday po niya ngayon, ay kahapon. Parang Ricky, happy birthday to you. Masarap ang pizza pie. Thank you very much, Padre. Thank you very much. Alright. Nako, tamang-tama ho ito. Tapos na po ang ating programa. Pero nandyan na po si Pareng Doy del Castillo. And I know you will enjoy the program of Doy del Castillo ang ngayon din po. So, maraming salamat sa mga nag-comment at nagpadala ng kanilang mga pagbati. At siyempre po pakikisa sa ating programa. Okay? Ben Paipon po. Si Paring Ricky ho, birthday po niya kahapon. At talaga naman pong ang dami na yung pizza, kaya binigay ho sa amin yung isang pizza niya. Thank you very much, Paring Ricky. And stay safe, Yung mga kasama natin dyan na mga senior citizens, alam mo na ang gagawin mo mga dyan para mapakinabangan pa ng taong bayan ang kanilang boto sa susunod na halalan. Huwag silang magpapahawa. Okay? Padre, stay safe. I wish you all the best. And may you have more birthdays to come. And your family. Igiya mo sila. At ito po ay binabati ka rin ng pamilya po natin dito sa Broad Streamcast Communicators. Stay safe, pare. Alright? Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.